walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Cave diving, hindi siya basta-basta eh. There are certain skills that you have to learn in order to do it. Dadaling ka ng kuryente sa kung saan man, kung saan mahirap na yon, sobrang lalim na, so delikado rin. Sa lakas talaga ng kuryente, talagang pati yung mga stable na bato, pwede talagang matanggal eh. Ganun siya katindi. Bilang isang bansang binubuo ng mga isla, natural sa atin ang kumuha ng ating pang-araw-araw na pagkain sa karagatan. At mag-usisa kung ano nga ba ang matatagpuan sa ilalim nito. Sa ating karagatan, naglalagi ang isang nilalang na makikilala natin bilang tanawin, bilang pagkain, at bilang kabahagi natin sa balanse ng mundo. Samahan niyo kami sa isang malawakang pagkilala sa mga ray o pagi, lalo na sa pinakananganganib nitong uri, ang giant manta ray. Kilalang kilala natin ang mga pating mula sa kanilang paligpik na pinangingilagan hanggang sa kanilang tila matatalim na tingin. Pero sa kanilang malalapit na pinsan na mga ray, tila kakarampot lang ang ating alam. Ang mga rays, sa madaling sabi, ay mga pating na flat o dapa ang katawan. Sila ay cartilaginous, binubuo ng malalambot na buto. Kaya banayad at malambot ang kanilang paggalaw na tila mga ibong lumilipad. Ang iba sa kanila naninirahan sa buhanginan sa ilalim ng dagat. Habang ang iba ay sa malawak na karagatan. At ang pinakabukod tangi at nanganganib sa lahat, ang higanting manta ray. Mula sa pagiging near-threatened nito ayon sa IUCN o malapit ng manganib, ngayong taon ay balak na raw itong gawing vulnerable to extinction o nanganganib ng maglaho. This year, in fact, we've just finished the assessment for them. It looks like we're increasing the conservation status for both species to vulnerable to extinction. So it's actually this year in 2011, that conservation status will be elevated from near threatened to actually threatened to extinction. Plankton o maliliit na organismo ang kinakain ng mga higanting manta. Ngunit ang ibang mga pagi, tulad ng mga pating, malaki ang ginagampan ng tungkulin sa balanse ng karagatan bilang mga apex predator. Sila nagsisiguro ng malakas ang salinlahi ng mga isda sa karagatan sa pamamagitan ng pagkain ng mga mahihinang isda. The difference really between a ray and a shark is one of them is cylindrical and round and one of them is flat. But other than that, they have very similar lifestyles and they perform the same jobs. Like they're the top predators in ecosystems. They regulate the prey in environments. So again, by taking all of these animals out, the predators out, ecosystems tend to start unwinding. They tend to start falling apart.
Mula sa mga dati nating pagtatagpo ng mga manta ray, walang duda sa akin na sila nga ay nanganganib. Sa Manta Bolt sa Ticao, Masbate, nangyari ang isa pang pinaka hindi malilimutang sandali ng aking buhay diver at veterinaryo. Nakatagpo ako ng isang giant manta na napupuluputan ng isang PC na gamit sa pangingisda. Sinubukan kong putulin ang PC gamit ang diver's knife. Pero kumaripas ito ng takbo. Ang manta ray, dahil sa kanyang nauubos na kalagayan, ang tanging ray na ipinagbabawal hulihin sa Pilipinas. Isipin natin na wild animal pa rin ito, na minsan gusto natin sila matulungan, pero dahil sa takot sila sa atin, ang tendency nila is palayo sa atin. Nakaka-frustrate lang dahil gusto pa namin balikan yung ating manta na medyo may injury at may tali, no? Pero dahil press na tayo sa oras, malubog na yung araw, malakas na yung alon, hindi na safe para sa aming mga divers, at hindi na natin siya makita rin. Misteryong tutuklasin namin sa isang komprehensibong pagkilala sa mga rays, lalo na sa pinaka-nanganganib nitong uri. Pinalikan ko kung saan ko unang nakilala ang pinakamalaking ray sa lahat. Kahapon, yung mga kasama nating divers dito nakakita ng halos 8 manta, so we don't wanna miss that opportunity. Kaya dive tayo. Pagtalon pa lamang namin, nalaman ko nang hindi magiging madali ang pagharap sa mga pagi. Sa lakas talaga ng kuryente, talagang pati yung mga stable na bato, pwede talagang matanggal eh. Ganun siya katindi. Otherwise, dadaling ka ng kuryente sa kung saan man, kung saan mahirap na yun, sobrang lalim na, so delikado rin. Sa pagpapatuloy ng